po tayo. Tama ba? And alam nyo, blessing ang pandemic kasi dyan po natin na-realize na talagang lahat ng bagay ay napag-aaralan. Tama po ba? Okay, so yun po, no? And nakahanap po tayo ng side business, pero take note, mentors, wala po akong background sa network marketing. Ayoko po ng networking. Sino po dito baduy na baduy sa networking? Yan. Pag sinabing power, kinikilabutan ka din ba? Nandidiri ka ba din ba? Isang milyon? Alam mo yun. Tama ba? Nagki-cringe ka. Tama po ba? Yes. Ganyan po ako. Ayoko ng networking. Para po sa akin, napakabaduy na network marketing. Ayoko niyan. Kadiri. Di ba? Supervisor ako, nurse ako by profession, may pride ako. Ayoko mag-networking. Para sa akin na networking, ginagawa lang po yun ng mga taong walang magawa sa buhay. Tama ba? Pero yun na nga po, dito po tayo dinala, di ba? Ito po yung nakita po nating side business. Ginawa ko tong part-time, pero take note, mentors, wala sa isip ko na gawin siyang full-time. Nasa isip ko, as long as I have my part-time, okay na ako dyan, may sahod po ako. And then nangyari po sa atin, dumating po sa moment na yung kinikita sa part-time, mas malaki na po kumpara sa full-time. Doon po ako nag-decide, mag-try na mag-resign. Ayan. So nakikita po natin yan na alam nyo, isa sa mga bagay na thankful ako, no? Ito hindi naman sa paghingineg tinanggal na yung live. Alam niyo kung bakit? Ask me why. Yung mga panahon po na yan, wala naman live yan eh. So ang live po kasi, ginagamit lang po yan, nagkaroon po ng live during pandemic. Ngayon, naging comfort zone ng mga members ng IM. Kaya po nangyayari, yung mga members ng IM hindi po tumatagal sa negosyo, konting hirap lang. Tama ba? Nahirapan lang ng 1 buwan, 2 buwan, quit na. Bakit po? Walang enough foundation eh. Kami po dito, grabe yan, every single day, attend po kami ng training. 1 p.m., closing, 8 p.m. po training po namin noon. Talagang whole day po yan, opisina po kami, training, business talk po kami. No, ito nalulungkot lang ako the fact na ang laki-laki ng training nung natin sobrang ganda. Ganito lang tayo kakonti. Nakakalungkot lang, totally honestly. Kasi kami po noon, kung nakikita nyo, andyan lahat ng top mentors nyo. Tama ba? Talagang laman po kami ng training room. Kaya po kami, alam nyo, kaya po kami, kung ikaw talaga, kung gusto mo maintindihan yung negosyo po natin, umattend ka ng training araw-araw. Ito lang, okay lang po ba lahat tayo dito? I believe may mga downlines na kayo, kahit yung mga new members po, no? Okay lang po ba i-promote natin umattend ng training araw-araw? After this, di ba magpipicture tayo, mag-selfie po tayo, kunin nyo yung picture, ganyan, tapos lahat tayo mag-picture, i-post nyo kung anong natutunan nyo, kung anong difference ng online sa offline training. Okay lang po ba? Maliban sa natamahan ako ng laway ng trainer, ganyan, no? Maliban po doon, okay? I-share nyo po yung mga learnings nyo. I-push nyo, i-promote yung mga mentors ng offline. Kaya nga, nagkumuha ng company ng ganitong kalaking opisina, tama ba? Tapos hindi lang maximize. Ang lamig-lamig ng aircon, tama ba? May binabayaran ba tayo sa aircon? Wala. Magpapa-attend na lang tayo ng training. Alam nyo, dyan po ako nabuo. Dyan ko naintindihan yung network marketing. Dyan ko naintindihan yung negosyo natin. Sobrang ganda siya. Dyan po nawala sa isip ko na baduy yung networking. Bakit po? Naintindihan ko kasi. And I believe, no, eto isang bagay na na-realize ko po kasi hindi po lahat ng bagay na alam po natin, yun lang ang katotohanan. At hindi po lahat ng bagay na hindi natin naiintindihan, yun lang ang kasinungalingan. Tama po ba? Hindi ba yung sinabi ko? Kasi usually yan po yun. Ako, based on my own testimony, no, sa akin po, kaya po ako negative sa networking kasi hindi ko siya naiintindihan. Inintindi ko, umatid ako ng trainings. Kung ikaw right now, mga bagong members natin, I will not, hindi ko po kasi sisisihin, Kung right now may konting doubt pa, that's normal. And gusto ko maintindihan natin lahat dito, kung mayroong konting doubt ka pa, minsan nagkakaroon ka ng doubt, kulang pa sa trainings. Okay ba tayo doon? Kailangan dumating sa point na hindi ka na nasa-sway kahit anong mangyari. Okay ba tayo doon? Are you guys learning? Hindi ako galit sige, sabi ko experience ko. And because of those trainings and mentorings, kumita na po tayo ang total of 7 million pesos. Pwede na po ba? Pwede na.
negosyo, no? And syempre, ang pinakamasarap po dyan, yung 2 million po doon, passive income. Ang sarap po, di ba? Yan po yung masarap sa produkto natin dito. Alam niyo ba, sa previous company namin, wala kami matinong products. Dito, grabe, ang ganda ng product, ang ganda ng compensation plan. Tama ba? So, long-term business po talaga siya. And right now po, Emerald na po tayo. And ito po yung first car po natin sa ating negosyo, no, yung Elantra. And right now, ito po yung dinadrive po natin na Chevrolet Camaro. Pwede na po ba? Pwede na, no? Baka mamaya hanapin nyo ha, nasa talyer po, pinapagawa ko pa. Okay? So, and siya, ang pinakamasarap po dyan, yung libreng travel incentive. Sino nag-hit ng Hong Kong? Tapos na, congratulations, wala na si mentor, no? Buti ka pa, tapos na ako, naghahabol pa ako ng beer. Ayan, ha? So, no, ito po, no? Actually, twice na po ako nakapag-Hong Kong, kaya ginagawa excuse, no? Kaya parang hindi ko feel it. Napakayabang. Hindi ko magawa ng excuse, para masabi, no, pag hindi na-hit, ano? Pero ano, alam nyo, napakasarap ng libre. This is my first time, yung picture na yan, first time ko makahit ng travel incentive and all expenses paid. Alam nyo, ang IM ko, paano kikinibutan ako. Hindi ko alam kung bakit, pagkain pinag-uusapin, kikinibutan ako. Alam nyo, ang IM kung paano magpa-incentive, umaga, buffet. Tanghali, buffet. Dinner, buffet. Ikaw ang susuko. Oo. Tapos ang hotel nyo, 5-star. Grabe, no? All expenses paid. No? Ang masarap po dyan, yan o kaya napapatalon ako. Ang mindset ko, yung Disneyland, pang bata lang yan. Naging mukhang bata biglang. Ayan, so twice na po ako nakapag-Hong Kong. Last year, isa. Incentive naman ni Mentor Catherine Policarpi sa Team Fierce po yun. No? And then, syempre, isa pang masarap dyan, Singapore Travel Incentive. 5 days, 4 nights sa Marina Bay Sands. Oh, grabe, no? Alam nyo ba ang Marina Bay Sands, ang per night po dyan ay 95,000 to 100,000 pesos. And during this time, mga mentors, ang nakahit ng Singapore Travel Incentive ay nasa 89 kami, if my memory serves me right. Grabe, no? Alam nyo ba sa ibang company, alam nyo, nung nagpa-incentive si IM ng Singapore, may sumubay na ibang company. Alam nyo ba to? Chichismis ko lang ha, kasi wala naman live. Chismis ko lang ha. May sumabay sa incentive natin. Yung kanila, first 20, first 30 lang. Ang makahit, sila lang yung mga kasama. Si IM, 89. Grabe, no? Pala yung mga POs natin, ano? Libre yan mga mentors, kaya talagang lakas ng loob mag-topping sa infinity pool sa top. Topless pala. And syempre, incentive ni Mentor Shirley May Sibula ng Team Blast. South Korea, all expenses paid travel as well. Alam mo, kasama sa si Mentor Jomana, di ba? Yan. Napakasarap po ng ano, hindi ko alam kung bakit, pero iba yung lasa ng Samgyup dyan kumpara dito, no? Mas authentic po dyan, mas masarap po talaga, no? Ayan, naging OPA, no? Sarap opakan. Ayan, so yan, start na tayo, no? So naging top order po na company po natin. Ang pinakamasarap po dyan, syempre, is yung mga taong natulungan po natin different walk of life. Okay, is mga undergrad, may OFW po dyan, may mga former empleyado po dyan, no? Yan po yung mentors ko, Mentor Krisha, yan, sila Mentor Kath, no? Yan po yung ating team na binibuild po right now, worldwide na po yan, no? Tama ba sa mga mentors po dito? Ito yung isang bagay na never mo ipagpapalit sa kahit ng achievement, tama ba? Once naging mentor po kayo, alam nyo, ito po yung pinakamasarap. Sa negosyo na to, all you need to do is tumulong sa mga taong napajoin mo to follow po ang malaking income. Okay ba tayo doon? Ngayon, ito yung masarap, no? Pinakamasarap po dyan is yung mga hindi masarap yung mga mentors ba? Ang pinakamasarap po dyan, nakakatulong po tayo sa iba. At the same time, yung mga mentors ko, feel na proud sa'yo. No? Yan po yung mga top mentors natin. Palakpayan mga mentors natin, syempre. And syempre, ito yung pinakamaganda. Yung topic na to ay nakatulong po sa atin ito, no? Para ma-achieve lahat ng result na meron po tayo. O maglabas ng notebook at ballpen kung balak mag-take down notes, maglabas ng cellphone, mag-record ka. Ito po ang aming sistema ng mga panahong wala na pong live. Alam nyo, sa inyo aasa ang mga OFW nyong downlines. Kaya it is your responsibility na talagang alamin mag-take down notes kasi after this training,
responsibility mo na mag-set ka agad ng Zoom meeting sa kanila at ipasa mo lahat ng learning sa kanila. Yan po yung ginagawa po namin noon. Okay? Okay ba tayo doon mga mentors? Yan, okay. Are you guys excited na? Parang hindi naman. Yes! Yeah. So, your business starts with you. Okay, so ang topic natin ay ABCs to success. Ang letter A po natin ay attitude. Alam nyo, ang pinakamaganda at nakakatuwa po dito, yung letter, yung mga alpha, yung ano natin? Alam? Alphabetical order ba tawag doon? O diba, sabi ko sa inyo, wala na talaga ako alam dyan. Okay? Pag ano siya, pag kinonvert natin ng numbers, grabe no, pag in-add natin siya, ang hard work, no, 98%, ang knowledge, 96%, attitude is 100%. Grabe no? Parang kung isipin natin, hindi siya coincidence. Tama ba? Yeah. Kasi naniniwala po tayo na attitude po, hindi lang sa negosyo po natin, kundi all, sa bawat aspeto po ng buhay po natin ay sobrang importante. Tama po ba? Ano yun? For pag-artista, attitude din. Oo, di ba? Galing ako dyan eh. Kaya nangamatan ako. Kaya umalis ako dun. Tama ba? O tama si mentor, no? Alam nyo, kahit anong industriya, sa pag-artista, yes. Kahit sa pag-ibang negosyo, kahit sa pagiging-empleyado, kung yung attitude mo ay hindi okay, hindi ka tatagal. Tama ba? Attitude is something na ito po yung nagiging reaction po natin, no? Sa mga bagay-bagay, no? After ng isang sitwasyon. Ngayon, sabi nga po dito, no? It is our attitude towards life and work that makes our life 100%. Ngayon, paano ba ayusin ang ating attitude? Unang-una, you must have an empty cup. Pag sinabing empty cup, ano pong ibig sabihin? Isang baso ng tubig, punong-puno ng tubig, lagyan mo ng tubig, ano pong mangyayari? Tatapon, aapaw. So ngayon po, sa ating negosyo, mga kaibigan, mga mentors, ito ha, if ever you have an idea about this business, I strongly advise, tanggalin mo muna siya lahat. Okay? Kasi whatever idea na meron ka about this business, baka hindi siya makatulong dito sa IM once winner out mo siya, once ginawa mo siya. Naintindihan po ba? Kaya kailangan empty cup ka. And ito ha, kahit yung profession mo. For example, ako po, nurse ako by profession. Yung alam ko sa pagiging nurse, hindi ko siya pwedeng gawin dito sa IM. Ibang profession po kasi ang IM Worldwide. Parang gato lang po yan, no? Yung day one mo sa iyong trabaho, naalala mo? Tama ba? Yung day one mo sa iyong trabaho, para kang uhaw na uhaw sa learnings. Yung sobrang bibo mo, kahit hindi mo trabaho, ginagawa mo. Tama ba? Okay, yun po yung day one natin. Ganon din po sa negosyo natin. Day one mo dito, kailangan lagi kang uhaw sa learnings. Okay ba tayo doon? Yan natin lagi tayo ng training. So, syempre, tanggalin natin yung attitude, mindset na alam ko na yan. Yung tinatawag na acne. Ito, no, ang dami ko naririnig sa gantong bagay, no, lalo na yung mga hindi pa member. Kanina lang, habang naghihintay ako mag-start na groups ako, may nag-reply. Ano sabi niya sa akin, may mga ganito pa palang scam, ganyan. Sabi ko lang, God bless. Diba, mga acne. Akala nila, alam na nila. Alam mo, gano'n din ako. Akala ko, alam ko na ito. Based sa mga naririnig ko sa labas. Tama ba? Pero, mentors ha, hindi, ito yung turo sa atin ng BODs natin. Okay, pasa ko sa inyo ha. Ang sabi po ng BODs natin, ang isang bagay, makinig maigi ha, hindi mo pa siya alam hanggat hindi ka pa successful doon. And to be precise, to be exact, ito yung mismo sabi sa amin ni VP Aida, hanggat hindi ka pa kumikita ng 3 million per week sa IM, hindi mo pa to alam. Kaya wala pa kang karapatan hindi umattend ng trainings kaya nasa na yung mga tao sa mundo. Kumikita na ba ng 3 million per week? Tama ba? Yung role natin mga mentors ay hindi naman sa ino-okray ko sila, medyo lang, joke lang, no? Pero kasi yun yung role natin as a mentor, maparealize sa kanila na kailangan nila ng trainings pa. Learning is a continuous process, tama po ba? Hindi siya tumitigil lang dapat na, ay, alam ko na yan, naka-attend na ako dyan. Itong training na to, ABCs to Success, Diyos ko dahil, parang
1,000 gusto na ata na pakinggan to or more than that. For the past 7 years, 8 years, I've been doing the business. Pero grabe no, every trainer na nagbabagsak po ng training na to, meron pa rin akong natututunan. Sana ganun din po tayong lahat. Okay ba tayo doon? Kahit sino pang speaker, every week attend po tayo dito sa office. Okay? Grabe no, tingnan niyo sa tubig, Evia, nag-i-invest talaga ang company sa mga speaker na pogi. Intindihan niyo ako? Yan. And syempre, next natin dyan, yes, mentor, attitude. Tama ba? Ang yes, mentor, attitude, alam nyo, para sa akin, sobrang importante nito. Makinig maigi sa akin, ha? Yes, mentor, attitude, para sa akin, dalawang bagay po siya. Kailangan yes, mentor po tayo sa salita at sa gawa. Kasi ako, personally, alam to ng mga downlines ko, lalo na yung core leaders ko, ayoko ng hype. Yung nag-yes mentor lang, yung, for example, nag-mentoring kayo, yung ramdam mo yung energy niya, yes, Mets, gagawin ko yan, Mets, gagawin ko yan. Sabi, pagtalikod mo na, wala ka na, wala nang nangyayari. Nasa na si ano ko ba yes mentor siya? Tama ba? Sino ba may mga ganon? Yan, kung nanonood ka. Dinuro na joke lang. Biro lang po ha. Okay? Mentor sa kailangan yes mentor sa salita at sa gawa. Alam nyo, mas bilib pa ako sa taong okay ang attitude towards this. Mas okay sa akin yung hindi magaling. For example, yung hindi magaling, walang alam sa business, yung hindi alam kung paano magsalita, hindi alam yung ABCD, grabe yun, no? Hindi alam kung paano mag-read and write, joke lang, biro lang po, no? Pero, alam yung ibig ko sabihin, mas okay yung hindi magaling, pero okay yung attitude. Bakit po? Pag okay yung attitude, to follow ang skills. Mas masarap turuan yung ganun no? Yung okay yung attitude, lahat na tinuturo mo ginagawa, yes mentor sa salita, yes mentor sa gawa. Tama po ba? Do you agree with me? No, so ganun po tayo mentor sa yes mentor attitude sa salita at sa gawa. And one of the secret na meron po tayo dyan, ito ha, before you complain, obey first. Mahirap i-absorb. Kasi para sa akin, parang unang-una maiisip natin dyan, akala ko ba business lang to? Akala ko ba walang boss-boss dito? Yes, that's correct. O wala pong boss-boss dito. Pero, if gusto mong magkaroon kagad ng resulta, this is the only legal way to shortcut to success. Yan. Yang yes mentor attitude. Kung gusto mong bumilis ang resulta mo, mag-yes mentor po tayo. Okay ba tayo doon? Kasi alam niyo, isang bagay na pwede kong i-share sa inyo dyan. Alam niyo ba, pag-join ko sa ganitong business, 6 to 8 months, wala po akong resulta. Alam niyo kung ba? Ask me why. Why? Ask me why. Why? Matigas ulo ni mentor dyan. Alam niyo ba, muntik na ako suka ni Mentor Crescia. Kilala niyo si Mentor Crescia Venancio? Siya po yung mentor ko, saka si Mentor Maan Marami. Sila po yung mga mentors ko na nag-guide sa akin dito. Alam niyo, for 6 to 8 months, lagi kong ini-indyan si Mentor Chris, Mentor Maan kapag nag-set ng mentoring. Diyan, mentoring tayo, ganyan. Tapos di ako sisipot, di ako mag-reply. Ganyan ka ba? Okay, yan ang nangyari. 6 to 8 months, wala pong resulta nangyari. Kaya diyan ko na-realize, yes, mentor attitude, talagang totoo talaga siya. And again sa salita at sa gawa. Whether nakatingin sa'yo ang mentor mo o hindi nakatingin sa'yo ang mentor. Malinaw po ba? Are you guys learning? Gising pa ba? Baka nag-pray ka na ha, do not follow the light ha. Okay? And syempre, take initiative. Okay? Take initiative. Okay? For example, walang mag-host, walang mag-aasikaso sa mentor, maghanap ng parking for them, take initiative. Okay? Whatever way na makakatulong ka sa mentor mo, take initiative. Okay ba tayo doon? Simple as that. And yung pakibasa nga po itong close and open parenthesis. Yung skills can be taught. 1, 2, 3, go. Skills can be taught and developed, but attitudes are difficult to change and ultimately are the responsibility of each person. Very good, children. Naintindihan niyo ba sinabi niya? At yung sinasabi natin na mas okay ang attitude kaysa skills. Kasi meron ako na-encounter dito, mga sobrang galing. Tama? 1 month pa lang, sapphire na.
Hindi ko nalalahat ha, hindi ko nalalahat. Pero may mga ganito, talagang 1 month lang, marunong mag-talk, mag-suffer ka agad, no? Pero hindi umato ng trainings, alam niyo yan, hindi yes mentor, kasi magaling na siya eh, may resulta na. Alam niyo, after 4 months, 5 months, wala na siya. May mga ganyan po ba? Yes. Kasi nauna ang skills, di okay ang attitude. Okay ba tayo ng mga meds? Okay, next po tayo. Pakibasa na po ulit ito. 1, 2, 3, go! Tama po ba? Sino po yung may mga kotse po dito? Yan, lahat tayo may sasakyan. For example, yung Camaro ko, hindi umaandar kasi may sira. Hindi yung gulong. Okay? Pero ang point ko lang po ito mga mentors, ang attitude talaga, hindi ka aandar hanggat hindi mo inaayos yan. Alam niyo, minsan kailangan natin magnilay-nilay or mag-self-reflection kada bago matulog. Alam niyo? Kailangan isipin natin mabuti. Minsan, may isip mo na bakit ganun? Parang wala pa rin akong progress sa ginagawa ko. Now, ask yourself, baka meron pang inaayos sa'yo si Lord. Tama ba? Yes. Kasi for example, yung blessing na malaki, yung blessings na malaki, pray tayo ng blessing. Tama ba? Every day, pray tayo ng blessings. Pero question, tayo ba ay ready na? Tayo ba ay tamang tao na para sa tamang blessings na ibibigay niya sa atin? Kaya, ito yung mentors ha, whenever we pray, always include na talagang itama ka talaga niya. And be ready. Kasi yung pagtama ni Lord, talagang malupit yan. Talagang palo yan na malupit. Tama ba? Pero yung maganda dyan, pag nalagpasan mo yung lesson, natutunan mo yung lesson, guess what? Breakthrough ang next kagad dyan. Okay ba tayo doon? Attitude mentors. Okay? Letter B, belief. Okay? Alam nyo, napaka-importante ng belief sa ating negosyo. Okay? Ito the power of belief, kailangan lahat na nasa listahan na yan ay may belief po tayo. Naniniwala po tayo dyan. And guess what, yung company sinalihan mo is currently the top 1 multi-level marketing company here in the Philippines. Proud ka ba doon? Palakpakan natin yan. Grabe, napakalupit ng IM Worldwide. 8 years pa lang po tayo, pero yung resulta pang 30-year-old, 20-year-old na company. Do you agree? Kaya mentors belief, importante po ito. And ito sabi ko nga po kanina, hindi agad-agad pag-join mo dito, yung doubt mo na meron ka, pag-join mo dito, mawawala ka agad. Do you agree? Kasi naniniwala ko yung doubt, lagi yung papasok Yung doubt, work of the enemy yan. And one of the best things we can do, pangontra sa doubt na yan, talagang alamin mo lahat yan. Tama ba? Intindihin mo yung MLM industry. Tama ba? Ano bang meron sa network marketing? Yung company po natin. Okay? Ang belief kasi, pag naiintindihan mo ng gusto yung sinalihan mo, talagang doon ka magkakaroon ng 100% belief. For example, ako po, hindi ko na pinili mag-nurse. Yung license ko as a nurse, expired na po siya. Tama ba? Kaya nung hirap na ma-experience po natin, hindi na ako mag-quit dito. Belief, 100%. And always remember, 1% doubt can ruin the 100%, the 99%. For example, ito na lang nasa airplane po tayo. Imagine nyo, lahat tayo nasa airplane, lahat tayo na-hit natin yung Hong Kong travel incentive. Palakpakan natin Pero mga mentors, nag-announce ang pilot, sabi ng pilot, this flight has 95% na maging successful, 5% na mag-crash po tayo. Question, sasakay ka ba? Hindi. Kahit 5% lang naman yung pag-crash, sasakay. Pero tanong, may peace of mind ka ba? Kaya, di ba? Yun po yung point ko. Any percent ng doubt, kahit 1% doubt yun 99% success, 1% mag-crash pa rin. Yung loob mo, 1% pa din. Tama ba? Do you agree? Kaya mentors importante. Magkaroon ka talaga ng 100% belief sa lahat ng punang bagay na yan. Okay ba tayo doon? Sa products po natin, paano ka magkakaroon ng 100% belief sa products? Anong kailangan gawin? Yan. Gamitin mo. Try it, yes. Kasi mamaya, tinanong ka ng customer mo, anong lasa ng barley?
lasang grape juice. Matcha. Lasang matcha. Tama ba? Yes. Kailangan alam mo lahat ng lasa ng products natin. Lahat po ba dito na-try na lahat ng products natin? Maliban sa mga new members natin, syempre kaka-join na syempre Pero I strongly advise lahat ng products i-try nyo. Okay? Para sa mga coffee po natin, for example ako, lahat ng coffee natin masarap. Pero bias po ako, favorite ko, macchiato. Yes. Tama ba? Lahat masarap pero macchiato para sa akin ang pinakamasarap Tama ba? Marketing plan, ito pa isang bagay. Alam nyo ba, nag-start si I Am Worldwide with only 8 ways of earning? Alam nyo ba yan? Right now, ilan lang po tayo? 14. 14 ways of earning na po tayo. Grabe, no? Akalain mo yun? What if tumagal pa hindi pala what if, pagtagal ni IM ng 20 years, ilang ways of earning na po kaya tayo, no? 100 ways of earning. Oh my God. Grabe, no? Yung IBBP, 10 days na wala. Umay, no? Grabe sa pagka-generous ang mga BODs natin pag Marketing plan. Ito kaya hindi mo ma-present na maayos. Pag may nag-inquire sa'yo, network marketer, nang tanong sa'yo ng mga bagay-bagay, hindi mo masagot. Bakit? Kasi hindi mo naiintindihan yung 14 ways of earning. Kasi mentors, once you understood the marketing plan, the 14 ways of earning, alam nyo, kayang-kaya mong i-defend yung pagkakaiba ng I Am Worldwide sa ibang companies. Diyan mo malalaman, diyan mo masabi na sa best company kapag naiintindihan mo yan. Kasi mentors, alam nyo ba lahat ibang company, they only have 4, 5 ways of earning. Yung iba nga 3 lang. Direct selling, direct referral, pairing, yun lang. Tayo 14 ways, tapos nagdududa ka pa. Tama ba? Do you agree? So mentors ito I challenge everyone kung hindi mo pa master. Ito the word is master. Hindi pwedeng alam lang. Kailangan master mo ang marketing plan. Yung tipong kahit tulog ka, kahit balik-baliktarin mo, alam na alam mo. Challenge ko sa inyo. Okay po ba tayo doon? I challenge everyone po dito, every single day, panoorin mo yung 14 ways of earning. Meron po sa YouTube yan. Tama ba? May mga uploaded, lalo na sa channel ko. Meron po niyan, okay? One of my favorite topics and actually yung 40 ways of earning. And syempre, believe po sa mentors. Alam nyo, kailangan maniwala ka sa mentors mo. Lagi mong iisipin na ang mentors po natin, wala po yang sasabihin ikakasama mo. Malinaw po ba? Kasi minsan, sa sobrang duda po natin, sa sobrang negative natin bago tayo pumasok sa gantong company, ang iniisip natin, kaya lang ang pinapagawa sa akin yan para kumita siya. Tama ba? Pero, ito mentors yung mentor mo, may bills yan. Gawin mo o hindi yung pinapagawa niya, hahataw yan. Bakit po? Again, may bills po yan na binabayaran. Tama ba? Tinuturo sa mentor yan is because gusto niyang mag-prosper ka. Gusto niyang kumita ka din. Gusto niyang ma-hit mo yung Hong Kong travel incentive. Gusto niyang mabawi ka agad yung puhunang nilabas mo po dito. Kaya huwag kang magduda. 100% belief sa mga mentors. Okay ba tayo doon? Pag sinabi sa mentor, always remember, huwag makagalit kay mentor huwag sasama ang loob. Kasi normal po yan. Kasi mga tao po tayo, likas tayo emotional, likas tayong mapang-away. Check yung newsfeed ng Facebook, puro bugbog. Tama ba? Ba't ganun? Ako lang ba, dumadaan sa newsfeed ko, puro banggaan, puro road rage. Tama ba? Yung panahon po kayo, sumasabay init ng panahon sa init ng ulo ng tao. Tama ba? No? Ingat po tayo dyan So yan And syempre, mentors, believe din sa downlines mo. Okay? Hindi pwedeng ikaw lang ang magaling. Tama? Hindi lalaki ang grupo mo kapag hindi ka naniniwala sa mga leaders mo, downlines mo, na kaya din po nila yung ginagawa mo. And syempre, with proper guidance po yan. And eventually, let them fly, mentors. Kasi mentors, kapag ikaw lagi, for example, may business to kayo, tapos iniisip mo, gusto ko kasi sure ball na ma-close deal, ako na lang mag-business to. Guess what? Ikaw lang ang gumagaling. Tama ba? Kailangan sila din isabak mo ng isabak hanggang sa mawala yung kaba. Okay ba tayo doon, mga mentors? Yan Okay ba tayo doon? Yes. Are you guys learning? Yes. Okay. And syempre, believe din po sa crossed lines and
co-mentor. Sino po dito may mga tropa ng mga cross lines, tapos taas pong kanang kamay? Yan, may mga kaibigan, yan. Lahat po tayo dito meron, syempre. Tama ba? Ito mentor sa, syempre, believe po sa cross lines and co-mentors. Pag pag mag-meet kayo, wag sana puro negative ang pinag-uusapan, ha? Ang pag-usapan nyo is yung mag-brainstorm kayo, magtulungan po kayo. Yan pong maganda kay IM. Wala pong cross-lining. Ibig sabihin, kahit cross-line po namin kayo, no? Mag-share pa rin po kami ng mga bagay na effective po sa amin. Tama ba? Yan po maganda po sa IM Worldwide. And syempre, above all else, no? Believe in yourself. Tama ba? More than anyone else, believe in yourself. Kasi mentors, kahit lahat ng taong yan, maniwala sa'yo. Pero kung ikaw walang tiwala or belief sa sarili mo, mahihirapan tayo dyan. Sa madaling salita, tulungan mo ang sarili mo. Malinaw po ba? Mahirap mag-push sa taong ayaw magpa-push. Yung mga emo ba? Nakaranas sa bagay ng ganyan? Ang akala niya nasa teleserye siya yung bida. May mga ganyan po ba tayong mga downlines? Meron, no? Ang sarap pag-gain, minsan. Joke lang. Biro lang, ha? And syempre, mentors din po na nasama dyan. Above all, syempre, more than anyone else, believe in God. God. Okay. Pasabi nga po, thank you, Lord. Thank you, Lord. Okay? More blessing! Sige, palakpakan po natin yan, syempre. Yan, basahin po natin to. 1, 2, 3, go! May tanong ako, kailan kaya kayo magkasabay-sabay, no? Para sa lahat ng trainings ko, lahat ng audience hindi nagsasabay-sabay. Joke lang, ano? Tama ba, mentors? Ang negosyo natin is a faith business. Okay? Ito ha, actually hindi lang business po natin sa network marketing, lahat po ng business. Pero bang negosyante nagtayo ng negosyo na hindi naniniwala sa negosyo niya? Meron bang ganito negosyante, one day, yung negosyo ko lugi na yan? Meron bang ganon? Si Henry C., ganon ba si Henry C.? Hindi. Alam nyo, lahat ng negosyo, our business is also a faith business. Pag sinabing faith, it is something na yung naniniwala ka kahit wala pa. Tama ba? And I believe lahat po tayo nandito ngayon is because habang pinipresentan ka, may nakita kang vision. Tama ba? Hindi mo ito ha, vision. May nakita kang vision na alam mo, this opportunity ay malaking tulong sa'yo at pwedeng mo makuha lahat ng dreams and goals mo sa negosyo po natin. Kaya ka nandito ngayon. Tama po ba? Lumaki ba yung ating mindset po dito? Yes. Kaya mentors have maintained the faith. And mentors, ang faith, meron lang pong faith kapag hindi maganda ang nangyayari. Do you agree? Ulitin ko. May faith lang po pag yung mga moment na hindi maganda ang nangyayari. Kaya tandaan mo, kapag merong hindi maganda nangyayari sa'yo, that's normal. Kasi gusto ni Lord, i-build yung faith mo. Tama ba? Yes. Kasi for example, lahat ng gusto mong mangyari nangyayari. Di ba parang lalaki ulo mo doon, wala ka ng faith. Pero lang na faith pag hindi maganda nangyayari. Do you agree? Kaya okay lang yan kapag nahihirapan ka, ano sabihin mo? Ano sabihin mo? Thank you, Lord. Okay ba tayo doon? Yes. Are you guys learning? Okay. And syempre, letter C, commitment. Okay, hanggang letter Z ito, no? So, aabutin tayo ng alas 12 na madaling araw po dito. Ready ba kayo? Yeah. Ready tayo dyan. Okay? Yeah. Commitment po na, without commitment, nothing happens. Sabi po ni Tito, TD Jakes, okay? And sabi po dito, no, I'll do whatever it takes, I'll try, I'll do my best. Ano pinagkaiba po niyan? For example, kinasal si Mentor Jumana sa kanyang boyfriend? Wala ba? Okay, for example, nagkaroon. For example, kinasal po sila. No, ang sagot ng boyfriend ni Mentor Jumana sa kanila, kinasal po sila. Do you take Jumana as your lovely wife? Ganyan-ganyan. Ang sagot ng kanyang husband to be, I'll try. Ano kayang gagawin ni Mentor Jumana? Sabi ni Mentor Jumana, suntok daw. Meron ba mga kinasal po dito na gano'n sagot sa inyo? Wala, di ba? Okay? Kasi mentors, kailangan, I'll do whatever it takes.
Kailangan hindi I'll try. Okay? Kailangan I'll do whatever it takes. Gusto ko singitan po yun na I'll do whatever right it takes. Kasi minsan, sobrang whatever it takes, kahit mali na ginagawa na. Tama ba? Kaya ang importante dyan, right it takes. Okay? Kasi mentor, sabi sa atin ng ating presidente, ni VPI, ka ating GM, no? Whatever na hindi maganda, yung whatever na nagawa po natin hindi mabuti, maaari napabilis yung resulta po doon, pero hindi po yun tatagal. Okay? Malinaw po ba? Kailangan laging tama mga mentors ha. Okay? So mentors na, ito ha, yung commitment sa ating negosyo. Parang layo ng sinabi ko sa commitment. Ano? Okay? Yung commitment sa ating negosyo, napaka-importante po niya. Alam ko may quote po dito. Yan. Ayan, wala pa yung quote, no? Pero mentors ha, yung commitment sa ating business is very important. Hindi lang pwedeng, I'll try lang, alam mo yun, kailangan talaga mag-commit ka. Sabi nga po sa isang quote, unahan ko na if ever nandito po siya, no? Iba po ang committed sa interested. Pag interested ka, gagawin mo lang siya kapag vacant time mo, kapag okay sa oras mo. Pero kapag committed ka, whatever it takes, isisigit mo siya. Parang yung jowa mo. Yun, no? Okay. So, syempre, mentors, para ma-fulfill mo talaga, para tumibay yung commitment mo sa ating business, always remember your what? Your deepest why. Alam niyo ba ibig sabihin ng why? What hurts you? Ano ba yung isang experience, isang bagay, mga mentors, na kapag naaalala mo, sobra kang nasasaktan? Yung tipong experience na ayaw mo nang maulit. Your deepest why. Lagi mo siyang alalahanin. Yung reason kung bakit ka nag-join sa business. Family mo? Most likely family mo, tama ba? Most likely para mag-earn ng money for your family, tama po ba? Okay? Pangawakan mo yun. Okay? Know your painful why. Sa Tagalog, hugot. Okay? Emotional pull. Yung hugot mo, mga mentors. Ano bang hugot mo? Bakit ka nag-join sa IM? Sa madaling salita, sa Nescafe, para kanino ka? Lumalaban. Ano bang purpose mo? Ano ba? Lumalaban. Next segment sa ano. At yun yung proof na hindi nanonood ng TV sa ito. Tama ba, Mensa? Yan ha. Okay, nagtagol kita, Mensa. Sabi nga po dito, commitment is an act, not a word. Okay? Yeah. And syempre, sorry po, picture niyo po. Sige po. Yan, 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Charot lang. Okay? Commitment is an act, not a word. Okay? Ina-act po siya. Ginagawa po yan. Okay? Tapos po mag-picture. Pasan po sa akin yung screenshot. Okay? Charot. Okay, next po natin, letter D. Discouragement. Which is normal sa ating negosyo. Mentors, sa ating business, katakot-takot na rejection ang iyong may encounter. Tama po ba? Sino po dito na-reject na? O palakpak mo yung sarili mo? Gusto mo malaman kung bakit na-reject? Yes. Gusto mo malaman kung bakit na-reject? Ginagawa mo. Kasi ginagawa mo yung business. Tama yung ginagawa. Yes. Kapag hindi ka na-reject, hindi mo ginagawa yung business. Madali lang po malaman. Okay? Okay ba tayo doon? Kaya pag yung pakiramdam mo, parang hindi na ako nare-reject ha. Kabahan ka, wala kang ginagawa. Do you agree? Okay, kailangan everyday ang merienda, umagahan, dinner mo, hapunan mo, ayaw ano? Rejection. Yung tipong sinabi sa'yo, bukas, bubayad po ako ng Jake, tuwang-tuwa ka, di ba? Okay na yung ano mo, DRRQB mo sa Hong Kong Travel Incentive for tomorrow, no? Pag-check mo bukas, binalak ka, Sino mo naka-experience? This person is not available, ba? Pinaasa ka, friend. Nangyayari po ba? Yes. Rejection. Okay? Rejection po is normal in our business. And actually, hindi lang po sa business po natin na lahat ng negosyo merong rejection. Walang business na wala pong rejection. Even McDonald's, Burger King. Aminin mo, yung hindi gawa yung CR natin dyan, ang CR ka doon, umorder ka ba? Ang tawag doon, rejection yun ng Burger King. Gumasa sila sa tubig. Guilty si Madam, tumatawa siya. Okay, tama ba? Do you agree?
Rejection po yun. Sabi nga po dito, no, rejection doesn't mean that you aren't good enough. It means the other person failed to notice what you have to offer. Hindi ikaw ang nire-reject. Ito po mindset po natin, ha. Ang mindset po natin, hindi ikaw ang nire-reject. Okay ba tayo doon? Ang nire-reject nila is yung opportunity. Malinaw po ba? Yes. Are you guys learning? Rejections are normal. Apply po natin yung SW4. Some will join, some will not. So what? Someone's waiting. Next lang ng next. Okay? Malinaw po ba? And for example, yung KFC. Kung si KFC, no, huminto po siya sa 1,000 time. Tingin nyo may KFC po ngayon? Wala po. 1,009 times. Bago na tinanggap po yung kanyang recipe. Tama ba? Kung ikaw tumigil ka sa panglimang mong rejection, yan po yung dahilan ko baka wala po tumatagal sa negosyo natin. Na-reject lang ng 3, ayoko na na-reject ako ng best friend ko, men. Tama ba? Okay? Mentors, katakot-takot na rejection, magkakaroon tayo dito. Kailangan maging Batman. Alam niyo yung Batman? Yes. Alam niyo yung Batman? Batot manhead. Parang sa pag-ibig. Batot manhead. Kailangan maging batot manhead ka sa rejections. Mali na po ba? Are you guys learning? Yan po yung goal po natin, ha? Yan. And letter E, excitement. Pati nga po na mukhang excited. Kita dito. Ano nga dito? Kita dito, no? Paano po yung mukha na excited? Yes! Yung iba hindi excited. Ang hindi excited maghihirap. Ayan. Okay, no? Sabi nga po dito, be happy with what you have. Be excited about what you want. Tama po ba? No? Be excited mga mentors. So, lagi mong babalikan yung moment na unang-unang araw ka na presentan. Yung pagka-join mo, may kaba na may kasang. Tama ba? May kaba na excited ka. Tama ba? Okay, yung mga kakabayan, sino ba nagbayad today? May mga nagbayad ba today? Wala. Pero yung mga bagong members natin dito, di ba nagbayad ka? Iniisip mo, scam ba ako? O ano? Tama ba? May mga ganyang pakiramdam kasi. Ganyan kasi pakiramdam mo na nag-join ako. Tama ba itong ginagawa ko? Pero sige, bahala na nga. Parang ganyan. Di ba agree? Pero excited ka. Okay? Always bring back that feeling, mentors, ha? Keep always the excitement na feel mo during that moment. Okay ba tayo lang mga mens? Nasabi nga po nito, no, find the things that can help you. Parang mali yung dito. Find the things that makes you happy. Okay? That makes you happy. Alam nyo, ganito yan. Sa negosyo po natin talaga, hindi po araw-araw Pasko. Do you agree? Ayoko po mag-sugarcoat, ha? Hindi araw-araw Pasko sa ating business. Do you agree? May mga panahon na feel mo na hindi ka excited. Tama po ba? Yes. Ito ha, ano yung ginagawa po natin personally? Gawa ka ng mga bagay na ikakasaya mo. Na after mong gawin yon, talagang fully recharge ka na ulit. Pero huwag kang mawawala ng 1 buwan ng utang na loob. Talagang mawawala ka talaga. Okay? Pero kung magpahinga ka lang ng 2 oras, 3 oras, okay na po yun. Ako po, ang ginagawa ko movies. Yan po ang aking kasiyahan. Minsan, labas-labas, kape-kape. Okay na po sa akin yun. Okay, talagang magano ka, yung tinatawag ng me time. Yan, nilay-nilay. Okay, at the same time, kausapin mo ang mentor mo. Ang Panginoon. Siyempre, Panginoon din, siyempre, okay? Maliban kay Lord, siyempre, okay? Tama naman yung mentor. Maliban kay Lord, okay? Is yung mentor mo. Bakit po? Kasi whenever you feel down, go up. Whenever you feel up, whenever you feel up, go down. Whenever you feel up, go down. Sabi ko si bulol talaga ako eh. Diba? Kung ako bulol, naging speaker ko pa kaya. Tama ba? Okay? So mentors na kasi alam niyo kung bakit. Lahat ng mentors natin, whatever na pinagdadaanan mo right now, sila mismo napagdaanan na yan. Kaya lapit ka sa kanila. And syempre, after mo sabihin sa kanila yan, mag-pray. Yan. Tama ba? Kasi alam nyo, ako lagi ko ginagawa yan. Alam ni Mentor Christian yan. Pag yung bungad ko, voice clip kagad na mahaba, alam na Mentor Christian. Mentor Christian, ganito kasi. Lagi ka mag-open up. Alam nyo, lagi kang kuminig sa mentor mo, ha?
Okay? Please lang, huwag kang lalayo sa mentor mo. Kasi once lumayo ka sa mentor mo, It's a sign. it's a sign. Goodbye. Tama ba? Talagang wala ka na talaga, friend. Okay? Huwag kang lalayo sa mentor mo, ha? Yan. Always be positive. Ito, one of the things na gusto ko i-share sa inyo. Ito, sino dito naka-experience na pagising sa umaga, negative? Tapos lahat na ng bagay na nangyari sa buong araw, negative na. Sino po naka-experience? Bakit po? Kasi yung focus mo nasa negativity na. What you focus on expands. Do you agree? Pero once you focus on positivity, guess what? Puro positive ang mangyayari sa'yo. Nangyari po ba? Example, pagpasok mo sa isang store na walang tao, kasi yung aura mo ay sobrang positive, maniwala ka, biglang yung store, dadami yung tao. Sino po na-experience? Ako na-experience ko yan. Ang kailangan pala autograph. Joke lang. Okay, joke lang ha. Kita dito, no? Okay? Tama ba mga mentors? Lagi ka mag-focus on positive, ha? Okay? Do not focus on the negative things. And syempre, mentors, neglect rejection. Alam nyo, rejection builds you up. Always remember that. Bawat rejection, it builds you. It builds your business. Kaya talagang huwag mong baliwalayin yung rejection. Ito ha, I challenge everyone na nandito po ngayon na i-goal mo magkaroon ka ng 10 rejections per day. Okay? Hindi na sa business ha. For example, kung mausap ka ng random person, reject ka. O, di rejection na yun. Challenge mo sarili mo. 10 rejections per day. Alam niyo kung bakit? The more rejections mo na i-experience, papalapit ka na ng papalapit sa payin mo. Tama ba? Kasi hindi naman lagi payin eh. Hindi naman lahat ng kinakausap natin payin. Magtaka ka kapag laging payin lahat ng kinakausap mo. Yung tipong kumakatok sa bahay mo, andyan po ba si John? Magpayin po ako. Tapos mamaya na lang, may tumawag sa'yo, magpapayin po ako. Alam nyo, it's a sign. Kukunin ka na. Malapit ka ng kunin nila. Pinagbibigyan ka ng nakakabahan ka talaga pag gano'n. No? Yung tipong wala ka nang ginagawa, hindi ka na nag-o-online, may nag-doorbell sa buhay mo, pipayin mo ka ng 10 din, lumayo ka, di ba? Kabahan ka talaga, tama ba? Okay, kaya mentors ha, ang rejection normal, ang kabahan ka pag walang rejection. Okay? Okay, mamaya na-experience yun, ang talagang sinasabi ng mentor dyan, wala, Lord. Di ba? Joke lang, no? Mentors, next natin dito, no? Focus on the things that you can control, not the things that you cannot control. Do you agree? Kasi mentors, once you focus on things you cannot control, ano pong resulta niyan? Frustration. Stress. Example, you're trying to control other person. Example ha, upline ka, mentor ka, meron kang downline na mini-mentor mo, tinuturuan mo, pero hindi natututo. I-stress ka, hindi nagpo-produce, kasi ina-expect mo, siya na yung agila mo, pang-pair mo. Tama ba? Eh, hindi gumagalaw. Ano po nang nangyayari? Na-stress ka. Frustrate ka. Kasi, you're trying to control the person. You're trying to control something na hindi mo naman control. Anong meron kang control? Mag-TR ka ba ng madami? Tama ba? Focus on the things you can control. Okay? So, yun po yung pinakamahalaga po dyan. Isa po yung sa mga bagay na tinuro sa akin ni Mentor Krish. Kasi hindi naman po lahat talaga okay eh. Tama ba? So ngayon, lagi mong iisipin, ano ba yung meron akong control? Emotions mo. Yan. Lalo na yan. Emotions na yan. Naku! Isa yan sa mga kumakain sa atin. Isa yan sa mga bagay na nakakatalo po sa atin whenever nahihirapan po tayo. Tandaan po natin ha, marami po tayo nasasabi in the height of emotions. Either sobrang saya or sobrang lungkot. Nasabi or nagagawa na hindi maganda. Tama ba? Kaya talagang kailangan mong kontrolin yung emotions na yan. Na-reject ka, inhale, exhale. Isa pa nga, inhale, exhale. Baho ah. That's all lang dito. Okay? Tama ba? So mentors, focus on the things you can control. Okay? Next po natin, letter F ay focus. Okay? Sabi po dito, pakibasa nga po ito. 1, 2, 3, go! On the result. You get results by focusing on the action that produce results. O, sabay-sabay na po kami. Nakakala mo.
Okay, talagang pinagmalaki niya. Sabay-sabay na po kami. Okay. Nagbibilang na ako ng 1, 2, 3 kung di pa sabay-sabay. Totoo mga mates. Okay, ano po sabi dyan? You don't get results by focusing on results. You get results by focusing on the actions that produce results. Okay, hindi talaga pwedeng wala kang gagawin. Hindi ka pwedeng magbigay ng 100% focus. Ito mentors kailangan talaga meron ko muna tinatawag na delayed gratification as much as possible. Yung tipong nag-just for you ka ng Jade, huwag mo na magpahinga ng 2 buwan. Uy, tama ba? Ang goal mo pag nag-just for you ka ng Jade, yung 4 mo na refer ng Jade ay mag-just for you din sila. Tama ba? Yun ang pinaka-goal natin dyan, long-term goal. Kasi mentors, once talagang alam yun, kapag inuna mo muna yung happiness, which is okay naman po yun, yung tawag ito, reward sa iyong sarili, okay po yun don't get me wrong, pero huwag naman yung sobrang tagal. Okay ba tayo doon? Kasi mawawala yung tinatawag na momentum. Okay, andyan ka na yun, nag-just for you ka na, tuloy-tuloy mo na yan, mag-live ka, i-post mo ng i-post yung resulta mo, tama ba? Maximize mo yan. Sabi nga po dito sa focus po natin, wala po ako nakita na naging successful sa maraming kumpanya. Tama ba? Pero ba kayo nakita naging top 1 sa 3 companies? Wala naman siguro, di ba? Okay? So, wala po naging successful sa mga bagay na maraming fino-focus. Jack of all trade, master of none. Sabi nga po dyan, full-time versus full-time. Sino po yung mga full-time? F-U-L-L. F-U-L-L, yan. Thank you so much, Tito. Yan. No, good job, Tito, ha. F-U-L-L tayo. Sino po dito? Yan. Okay. Sino po yung mga nagbabalak mag full-time? Wala? Okay. Yan. Ito po sa usapan. Kasi mentors ito kapag nag-iisip kang gawin full-time si IM, challenging po talaga siya. Okay? Kailangan talagang tratuhin mo to para trabaho mo talaga. Talagang kung paano ka gumising sa umaga, kung paano mo gawin yung trabaho mo dati, ganun din yung effort na i-exert mo sa ating business. Okay? Kailangan focus ka talaga 100%. Kumbaga, iwanan muna yung mga bagay na hindi nakakatulong or nakaka-benefit sa'yo. Malinaw po ba? Clear po ba mga mentors? Kailangan merong wholehearted actions. Okay? Focus on the outcome, not the obstacle. And alam ko, last na po ata to, no? Di ba? Nagising yung iba, last na daw. Okay. Goals. Lahat po may goals na? Yes. Dapat lang kasi may 15. Okay? Sino po nag-hit ng Hong Kong Travel Incentive? 2 days na lang. Magkano ba yan? Natara yun, madam. Okay? Goals mentors is very, very important. Write down your goals, mga mentors. Write down your goals. Importante po yan. Sabi nga po lagi narinig ko kay Mentor Marlon Santos, ink is better than think. Kailangan sinusulat po yan yung goals po natin. And syempre, read your goals every day. Para ano? Para saan? Para ma-remind ka. Kasi minsan, pagising mo sa umaga, parang tamad na tamad ka, pero once binasa mo yung goals mo ulit, yan, di ba parang ma-feel mo na, shucks, cool mo pala ako sa ganito. Do you agree? So, hahato ka pala. Okay? Gawin mo wallpaper ang goal mo. Pati nga ba ng wallpaper? Meron ka? Tingnan nga. Bilitero ako, dapat meron. Lagyan mo. Ay, house and lot, may kotse, Congratulations. So, kailangan yung goal mo, yan ang iyong wallpaper. Ako goal ko maging akong top dito. Ay, why not, Mens? Kaya mo yan, Mens. Yes, Oo. tutulungan niyo po ako. Opo naman. Oo. Pati kayo lahat, tutulungan niyo ako. Opo naman. Tutulungan ko rin kayo. Yan. Tutulungan tayong lahat. One day, magkaka-billboard ka rin sa Nelson. Oh, yan na. Hintayin natin yan. Basta wag lang mag-quit ha. Speaking of quitting mga mentors, alam nyo sa gantong business po natin, lahat po nagiging successful. Alam nyo ba yan? Quitters are losers. Yan. So, mentor nararamdaman mo? Oo naman. Agad-agad. Alam na feel ko? May multo doon. Joke lang. Hindi naman agad-agad. Yung isa, di ba, wala pa? Nag-iisip na doon. Katabi mo, Mens. Mas Jessa. Ayan. Di mentors, no, alam nyo, sa negosyo po natin, alam mo, based on my experience,
talagang dito, dahil talaga na masipag yung magaling. Sa business po natin. Marami na kasi ako nakitang magaling eh. Parang ito, Sobra. hindi natutulog. Diba? Siya ba yung nag-DR sa'yo? Oh, no wonder na-refer ka niya. Alam ko lang na-convince sa akin sa daming Networking, masipag kahit kasi. sinong tumawag sa akin. Di mo pinapansin. Ba't ka na-join sa kanya? Nakita ko kahit alas 3 sa madaling. Tapos yung check-in niya, Totoo talaga. Diba? Kaya mautak. So, diyan mo talaga makikita, mauta ka lang. Kala ko sabi niya kasi, nakita ko kasi alas 3 na madaling araw natulog. Kala ko naawa ka lang. May mga income kasi. That's because yung sipag po natin. Alam, sabi ng mga tao, kasi palakpakan na si mentor, no? Okay? So mentors, lesson learned lang sa atin lahat dito ngayon, ano? Totoo yung sinasabi ng mga mentors natin. Sa negosyo natin, hindi required dito magaling. Kasi may mga bagong members tayo, yan lagi iniisip, kaya naman ka-resulta yan kasi magaling yan. Mga mains, may mga undergrad po dito. Speaking of, Mentor Jessa, nakagraduate ka na ba? Graduating na? Ito kasi Mentor Jessa, palakpakan natin, sinabay pa ang negosyo, no? Tubong probinsya, nagkaroon ng sasakyan. Diba? Ngayon, graduating na, saan tayo, Mens? Tama ba? Alam niyo, so hindi po excuse whatever situation na meron po tayo. It's all about the willingness. Yan lang po yung lagi yung sinasabi. Willingness talaga na matuto, makinig, bigyan ng time, at higit po sa lahat, i-apply lahat po ng learnings. Kasi mentors ito based also on my experience, marami na rin ako nakita, sobrang sipag mag-training, araw-araw nandito, pero 4 years walang resulta. Alam niyo kung bakit? Ask me why. Why? Ask me why. Wala pong application. Kasi hindi pwede magstay ka lang dito. Totoo talaga na dito sa negosyo po natin, lahat po nagiging successful, magstay ka lang ng 2 to 5 years. Totoo po yun. Pero kailangan humahataw. May ginagawa. Okay? So, ba't tayo napunta doon? So, pero ito sa create a deadline. Okay? Whatever goal you have, create a deadline. For example, sa men's, top 1 daw, create a deadline. Kailangan magtatapad. Agad-agad. Kaya men's. Based on your connections, kaya naman yan. Okay? Basta sipagan lang po natin. Kaya nga po sabi po dito, whatever it takes, attitude. Again, gusto kong tagdagan, whatever right it takes attitude. Okay ba tayo ng mga mentors? Make it happen. Okay? And last but not the least, I believe, is yung pinaka-importante sa lahat po, is letter H, humility. Sa Bible po ito, ano po sabi sa Bible? Kung sino nagmamataas ay ibababa. Ang nagpapababa ay itataas. Humility, mentors. Alam niyo, sa negosyo po natin, lahat po tayo dito magiging successful. Okay? Meron din po sa Bible na sabi po doon, pride comes before the fall. Ang tao po, hindi po niya alam na meron siyang pride until bumagsak na po siya. Kaya mag-ingat po tayo. Kaya nga po, lagi po tayo nire-remind ng ating BOTs. Always remember, yung Deuteronomy 8:18. Remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Always remember, mentors, whatever talents we have, whatever blessings we have, whatever we have right now, lahat po yan ay pahiram lamang. Yes. Lagi mong tatandaan yan, hindi yan iyo, pahiram lang. Yung life po natin, pahiram lang yan. Yung for lifetime. Yes. Ulitin niya yan. Yes. Ito mentors, lagi mong aalalahanin kung may talent ka right now, for example, sa network marketing tayo, nilagay ka dito ni Lord for a reason. Hindi naman kasi lahat ng tao nag-join sa ganitong business. For example, aksidente po ba na lahat tayo dito ay naka-attend ng training? Hindi. Naniniwala ko hindi ito aksidente. Bakit po? Kasi sa dami-dami ng tao sa labas, bakit kayo nandito ngayon? And also, bakit dami-dami ng tao sa labas na pwede mag-join sa IM Worldwide, pero bakit ikaw ang nag-member kay IM? May purpose yan. It's for you to find out. And para malaman mo yan, kailangan mo ng humility. Bakit mentor dyan? Kasi minsan, we have so much pride. Ang galing-galing ko kaya ako nag-join dito, kaya ko itong gawin. That's true.
Pero always remember, pahiram lang lahat po ng talent na meron tayo. For what? Hindi po para sa atin ha, for Him. Yung purpose na binigay sa'yo, always remember that. Okay? Humility mentors ha, ito ha, please lang, whatever ma-achieve po natin, always be humble. Alam nyo, sa mga nakakilala dito kay Mentor Shirley May Sibulan, Yeah. ako mismo, since day one, nakita ko po siya ng kotse pala niya is Camaro pa lang po, na kulay yellow. Si Mentor May po, she never changed. Kung sino po siya nung simula, nung walang-wala pa siya, nakasama po namin siya, ganun pa rin siya, abantin no. Sana ganun din po tayo. No? Nagrupo ko po siya sa Iron Dance Crew and then bago. Ay, dance crew, di ba? Hindi ko naramdaman na Nagtaguan? bago ako sa Diba? team. No wonder, Mentor May, grabe yung blessing sa kanya. Tama ba? Yes. Full of? Humility. Tama. Kaya no wonder yung grupo sobrang laki. Tama ba? Yung mga core leaders niya, kung i-bless siya ni Lord, talagang siksik, liglig at umaapaw. Maapaw. Tama ba? And basahin na lang po natin, no? Sabi nga po dun sa, yung nandun muna, 1, 2, 3, go! Gratitude, intellectual curiosity, and never stop learning. Yung isa ba naman? 1, 2, 3, go! Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Mentors, as long as lahat ng ginagawa po natin puro tama at puro mabuti, eventually, huwag kang maiinip. Please lang. Eventually, magugulat ka, nandun ka na sa gusto mong mangyari sa'yo. Okay, basta lahat ng gawin na tama lang. Kasi alam nyo, marami na ako nakita sa ating negosyo. Okay, yung tipong, for example, ito ha, mentors ha, yung mga simpleng bagay lang. Example, meron kang OFW na leader, na matanda na, senior na, hindi siya techie. Nagpadala ng pera sobra-sobra. Anong gagawin mo? Susoli yung sobra o itatago? Susoli. Pero alam nyo, minsan may mga members, tinatago. Nakakalungkot. Yung mga simpleng bagay na gano'n. Isa pa example, sabihin po natin na yung isang leader mo kung mag-maintenance sobrang dami. And alam mo sa iyong sarili, hindi naman yan chinecheck yung kanyang login. Anong ginagawa mo? Pinapasok mo sa sarili mo. Nangyayari? Nangyayari. Yung mga simpleng bagay na gano'n. Mentors, maaaring walang nakakakita. Iniisip mo walang nakakakita? Huwag mo lokohin sa sarili mo. Pero nakakakita. Yan ang balik doon, babagal ang resulta mo. Ang daming i-correct sa'yo ni Lord. Papansin mo, nahihirapan ka. Ang tawag doon, blessing blocker. Tandaan po natin ha, lahat po ng negative things nasa isip po natin, lahat po ng ginagawa natin, small things na kahit isipin natin white lies, lies pa rin po yan. Always remember that. Lahat po yan, blessing blocker. Papansin mo parang ang bagal ng resulta. Always remember, mag-self-reflect po tayo. Lagi mong iisipin yan. Bago ka matulog, ito yung ginagawa ko, share ko po sa inyo. Ako po, bago ko po matulog, bago ipikit yung mata ko, lagi ko iniisip, ano nangyari sa buong araw ko? May mga bagay ba ako nasabi na hindi ko gusto? May mga bagay ba ako nagawa na hindi ko gusto? So, self-reflection. The next day, ano nangyayari? Nag-i-improve ka. Self-awareness, mga mentors. Kaya nga po, humility is very important. Kasi hindi mo pwede lagi isipin na lahat ng ginagawa mo tama. Tama ba? Kaya importante po ang humility. Yung papansin mo, paunti-unti yung blessings bumubuhos sa'yo. Okay ba tayo doon? Guys, learning? So, yun lamang po, no? Ay, meron pala. Di ba? Sabi ko sa inyo, hanggang letter Z talaga. Parang nagkaroon ng I ito. Ito ba? Ayan. Letter I, last but not least, integrity. No? Sabi nga po nito, integrity is doing the right thing even no one is watching. Nasabi ko na pala ito. Inunahan ko pala yung slide ko. Okay? Yung po yung sinasabi ko kanina, kahit piso yan, 2 piso, maging honest ka sa leader mo. Men, sobrang 2 piso yung sinend mo. Ay, men, sige po, pang-merienda mo na yan. Well, okay? So, mentors na, importante ang pangalan natin sa negosyo po natin. Tandaan po natin, yung name natin na yan, iisa lang po yan. Alagaan po natin. Ang regalo po sa atin yan, ni Lord. Okay? Alagaan po natin na mabuti. So, yun po na mentors, yun naman po sa lahat po na hindi pa nakaka-follow sa akin, sa TikTok, sa